halimbawa, naglagay ka ng 12 senador na sa tingin mo ay magaling lahat po yun. Pero yung 12 senador naman na po yun ay hindi naman po magkakaisa yung kanilang pulisiyang gustong isulong doon sa Senado. So ano mangyayari? Kahit pa ang gagaling niyang mga yan na magdebate, nagkakaroon ng privilege speech or tawag dito doon sa plenaryo, nakikita nyo makipag-debate, talaga namang napakatatas sa wikang English, napakatatas sa mga batas, di ba? Alam niya yung batas, talagang meron siyang research na ginawa doon sa mga batas na kanya isinusulong. Pero yung mayorya doon sa Senado ay hindi naman nag-agree doon sa kanya, wala din pong mangyayari doon sa mga batas na isinusulong niya. So hindi po natin kailangan ng individual personality, hindi natin titingnan yung konsepto ng individualism doon sa mga senado. Kinakailangang may team dyan. Kaya nga merong PDP laban, merong team ng administrasyon, di ba? Team yan sila. So ano ang nakikita natin na strong point po dito sa mga kandidato ng PDP laban? Kung titingnan ninyo, nagkakaisa lang ang kanilang kumbaga pulisiya na isinusulong. Ano yun? Yung peace and order, transparency, saka po yung anti-corruption. Doon sa kanilang ginagawa ngayon na kine-question nila, halimbawa na yung issue, yung totoong issue ngayon, tungkol doon sa PhilHealth na 60 billion na transfer sa National Treasury at yung 2025 budget, kine-question na yun, isang bahagi na yun na ipinapakita nila sa atin na hindi pa man sila nakaupo sa Senado pero nagtatrabaho na po sila. Sasabihin nyo naman, kung ikukumpara ko dun sa administrasyon na team ni BBM na pinakilala niya sa Ilocos Norte, sa tingin ko ay mas magagaling yung mga sila Ping Lacson, sila Tito Soto, nandun si Amy Marcos, andun si Manny Pacquiao, andun si Abby Binay, di ba? Andun si Camille Villar, di ba? Andun si yung dating si DILG secretary, diba, na nasa TV. Ano si Lito Lapid? Ang tanong, yung ba ay isang team? Hindi po. Koalisyon sila ng iba't ibang partido. At iba't ibang partido may kanya-kanya po silang pulisiya na isusulong. Kung sila ang ilagay mo dyan sa Senado, sa tingin mo magkakaisi sila sa isinusulong nila at paniniwala nila na gawing batas ang itong isang partikular na bill or kanilang pinopropose na batas sa kapakanan ng marami? Hindi. Sapagkat sa panahon lang na ito, itong panahon lang ito, sila magkakaisa. Itong panahon lang ito, sa panahon ng kampanya lang sila nagkakaisa. Hindi sila magkakaisa after ng eleksyon. Diba? Compare mo doon sa PDP laban na may continuity sapagkat malinaw yung kanilang pulisiya. Yung po bang pulisiya, may pulisiya na ba kayo na narinig na talagang inihain sa atin noong mga nandoon sa administrasyon o ibang mga kumakandidato? Wala. Ano ang kanilang pulisiya? Manira, di ba? Kasapagkat hindi naman po masamang maging kritiko, kinakailangan constructive criticism lamang po ang ginagawa. Like nung ginawa nila nung nag-seek ng clarification kung constitutional kung within the bound of the constitution po ba or legal yung 2025 budget. Hindi po siya propaganda, hindi siya paninira sapagkat merong basehan. So, makikita mo, may pulisiya na tong mga tao na to, di ba? May pulisiya na sila about sa corruption. Nung question yung sa tungkol sa PhilHealth issue, yung 60 billion na alam naman natin, sabi nga ng isang Associate Justice sa Supreme Court na talagang bankrupt na daw ang PhilHealth kapag tinignan mo doon sa FS nila, doon sa financial statement nila based doon sa COA report. So, hindi siya paninira. Constructive criticism din yun at kinakailangan maiayos din at maging legal at maiayos yung pondo nun para sa ating kapakanan. Hindi nyo nakikita. So,
Ang hirap po kasi sa atin na tayo yung mga botante, ah, meron kasing school of thought or dahilan kaya tayo ay bumoboto. At ito ay, kumbaga, napatunayan to sa psikolohiya, sa psychology, merong rationality versus doon sa tinatawag natin na emotion. Ano yung rationality? Yung rationality is reasonable thinking or reasonabling dahilan o reason kaya mo ibinoboto yung isang tao. Yung emosyon naman ay nadadala ka lang ng emosyon, which is ginagawa po yan sa pamamagitan ng propaganda. Kaya nga meron mga tinatawag na nga ng mga partisan mainstream media na sila ay mga kasangkapan ng mga tinatawag na mga malalaking tao, mga oligarko, para kanilang ma-shape or mahubog yung unawa ng tao at makagawa sila ng isang narrative para sundan nung mga bumoboto. So kapag hindi po natin ginawa yung dahilan, yung isang rationality na pagboto at nandun tayo sa emosyon na may maiemosyon tayo sa ating pagboto, cycle lang ang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang, siguro kahit ilang dekada ang umulit, pare-pareho pa rin yung ating hinaing. Bakit? Sapagkat ang may problema po ay yung bumoboto. Nadadala sila sa emosyon. Ano-ano yung emosyon na yun? Takot or yung fear na tinatawag. Paano tayo tinatakot? Diba? Yung kasi pong mga political strategies, especially the PR firm, alam nila kung paano lalaruin yung emosyon ng mga botante. Paano yung sa fear na tinatawag, ang isa sa mga halimbawa niyan, itatakutin ka. Paano? Kunwari nung panahon ni Duterte, 'di ba? Paano nila tinakot ang mga botante, pero sabi nga hindi masyadong effective, di ba? Yung panahon ni Duterte, anong sabi nila? Pag si Duterte anya ang naging presidente ng Pilipinas, 100% magkakaroon ng there's a chance or not 100%, there's a chance or there's a possibility na magkaroon po ng tinatawag na martial law. Di ba? Iyon ang kanilang panakot at magkakaroon ng diktadura sa atin uli. Pero hindi nga siya effective, diba? Pero isinisingit nila yon at merong nadala doon sa kanilang mga naratibong ganon. Isa sa mga paraan yan. Ang isa pa doon sa mga naratibo ngayon na ipinantatakot sa atin ngayon, panahon ngayon, ay yung tinatawag na itong PDP laban senatorial candidate ay tinatawag nilang pro-China candidate. Diba? Hindi nyo napapansin yon. Ginagawa nila yon. Bakit? Para mag-inject ng takot sa kaisipan ng bawat botante. So kapag hindi ka na rational mabumoto or ang ginagawa mong pagboto ay base lamang sa iyong emosyon, paulit-ulit lang na mangyayari. Yung kahirapan ng Pilipinas, yung problema sa trabaho, yung problema sa traffic, yung problema sa edukasyon. Paulit-ulit lang yan sapagkat nilalansilang tayo ng mga magagaling na propagandist,